nakalusot ang daya. Meralco, hindi mawawalan ng panalo sa EASL. Mga ka-hoops, may kontrobersya sa EASL. Ang panalo ng Meralco Bolts laban sa Tawoyan Pilots ay inilagay sa ilalim ng protesta dahil sa isang paglabag sa rules. Ngulit, ayon sa mga sources, ang Meralco ay hindi mawawalan ng panalo bagamat may parusang darating. Alamin natin kung ano ang nangyari at bakit hindi tuluyang ma-forfeit ang mahalagang panalong ito para sa Meralco. Noong Nobyembre 8, sa kanilang laban sa Tawoyan Pilots, nagkaroon ng isang pagkakamali ang Meralco. Sa isang segment ng second quarter, 4 na imports ang sabay-sabay na nasa court. Sina Ronde Hollis Jefferson, Ismael Romero, Sina Bahidi, at Angie Kuwame. Ito ay isang malinaw na paglabag sa patakaran ng EASL. Ayon sa liga, ang mga naturalized players ay itinuturing pa ring imports at dapat ay may hindi bababa sa 2 local players palagi sa court. Dahil dito, naghain ng protesta ang Tawoyan Pilots. Ayon sa mga sources, ang EASL ay hindi magfo-forfeit man game. Ibig sabihin, mananatili ang panalo ng Meralco sa record nila. Gayunpaman, may parusa pa ring ipapataw ang liga bagamat hindi ito inilalahad kung ano. Ang mahalaga, ang kanilang 2-2 record ay mananatili na nagpapanatili sa kanila sa playoff hunt. Teka, mabilis lang to. Promise, quick trivia muna. At ngayon, ang ating trivia of the day. Alam nyo ba kung bakit itinuturing na import si Angie Kuwame sa EASL kahit na siya ay naturalized citizen ng Gilas, Pilipinas? Dahil ang EASL ay isang club kompetisyon, hindi national team kompetisyon. Ang mga patakaran para sa pagkilala sa isang local player ay maaring iba. Para sa EASL, ang pagiging naturalized citizen ay hindi sapat para matawag na local. Kailangang isilang sa bansang on o magkaroon ng dugo. Narito ang aking analysis, mga ka-hoops. Ang pangyayaring ito ay isang masusing aral para sa Meralco at sa buong PBA. Una, para sa mga coaches at team managers, dapat ay double-check lagi ang lineup at alam ng husto ang mga patakaran ng international leagues. Iba-iba ang rules sa PBA, EASL at FIBA. Pangalawa, buti na lang at hindi na forfeit ang laro. Ang panalong iyon ay napakahalaga para sa kanilang confidence at standing. Ang parusa ay isang paalala na dapat maging mas maingat sa susunod. At ang kanilang 2-2 record ay nagpapatunay na kaya nilang makipag-compete sa regional level. Kaya mga ka-hoops, ano sa tingin nyo? Tama bang hindi i-forfeit ang laro? O dapat maging stricto ang EASL sa mga paglabag? I-comment nyo ang inyong opinyon sa desisyon ng EASL. Huwag kalimutang i-like, mag-subscribe at i-ring ang bell para sa lahat ng EASL at PBA updates. Better late than never, mga ka-hoops!